Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng SMNI News Online. Another bad news para sa ating bansa. Umakyat sa 4.9% ang unemployment rate sa bansa. Nakatumbas ng 2.59 milyong Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito kumpara sa 4.8% noong Mayo at 3.7% noong Hunyo 2025. Grabe 2.5 million walang trabaho, 4.9%. Grabe. So, hirap na nga sa inflation na lang Kahit yung may trabaho, ang hirap pagkasyahin ang kita ngayon. Kaming mag-asawa, meron akong pensyon. Sobrang-sobra na para sa aming dalawa. Kaya lang, sa pagmahal ng singil ng kuryente, singil ng tubig, magbili ka lang ng gulay, ang mahal. Isda, karne, nagmamahal. At kami, nararamdaman namin, mahal pa ang crude at gasolina. Ramdam na ramdam naming mag-asawa ang bigat ng yung pasanin mo sa ngayon. May mga negosyante, sino ba yun? Yung presidente ng Supermarket Association of the Philippines, sabi nila, mas mahirap daw ang magnegosyo ngayon kumpara noong pandemic. So, ano bang dahilan na pandemic nga halos walang trabaho? Hindi ka makagalaw. Kailang noon, maraming ayuda ng gobyerno. Yun ang eksaktong ayuda dahil survival ang kailangan. At ang tao nakakabili. May pambili kasi may ayuda. So ngayon, may ayuda, kailang pinipili ang nabibigyan ng ayuda. Pati nga ang economic growth natin, grabe. For second quarter, 2.3% lang ang economic growth ng bansa natin ngayon. Noong first quarter is 2.8. So, for the first half, 2 quarters, nasa average lang 2.5% ang economic growth. Noong 2025, ang economic growth natin is only 4.4%. Nung umalis si Tatay Digong, ang minana ng Marcos Jr. na administration na economic growth is 7.6%. Ang taas nun. Dumaan pa tayo ng pandemic, kailang nakaya ni Tatay Digong na ipataas ang ekonomiya bago siya umalis. Ito ngayon, Marcos Jr. Last year, 4.4% na lang. For this 2 quarters, 2.5% na lang. Sinasabayan pa ng mataas na unemployment rate. Mayroon akong nakilala. Nag-graduate na pagka-maestro, pasado sa board. Walang trabaho. So anong ginagawa? Construction worker. Nagtrabaho dito sa aming bahay. Kaya nakilala ko. Ganyan na kahirap sa Pilipinas ngayon. Nang pasalamat tayo sa achievement. Pasalamat tayo. Ito ang dapat na inire-report sa SONA. Yung unemployment rate, yung napakababa na economic growth. Yan ang tunay. Iba ang sinasabi lang yung magandang pakinggan. Ibababa natin o aalisin natin ang service charge sa kuryente. Mangyayari ba? Hindi. Maraming nagrereklamo. Ang nangyari is tumaas, inaprubahan ng
Energy Regulatory Commission ang pagtaas ng singil ng kuryente. Ano pa? Yung mga magagandang sinasabi sa SONA, space program, space rocket. For the first time, magpapalipad na daw tayo ng rocket, space. Depende sa definition ng space. Ang ibig sabihin ng Pangulo na space is only from the surface of the ground or above sea level, 5 kilometers lang ang iyang papalipad na rocket. Mamaya pagbaba, wala na. Tapos gagastusan ng 17 billion. Kaya ang tunay palang definition ng space, 100 kilometers above the ground or sea level. Yan. Yan ang space. Tapos, pag naka-reach na ng 100 kilometers, saka mag-orbit. Di ba ganon ang inasa natin kung space program? Ang administrasyong ito is 5 kilometers lang pataas, tapos pababa na ulit. Mas mataas pa ang lipad ng mga eroplano natin kaysa yung space program ng Pangulo. Ano pa? Paksilica. Ang ganda ng mga promise. Kaya lang, wala namang kasiguruhan anong mangyayari sa ating environment. Wala silang plano saan dadalhin yung maliban sa gagamit ng napakaraming tubig. Baka maubusan na ng water supply dyan sa Central Luzon. Kuryente, baka magmahal ang singil ng kuryente. Ang malaking tanong, yung toxic waste. Kasi magpra-process sila ng mga rare earth minerals. Mayroong tailings na tinatawag. Kaya kini-question ng UP scientists, anong gagawin nila sa toxic waste ng Silica Pax project? Wala. Sabi lang ng DENR will be strict. Strict. So, ganyan po. Good luck. Pasalamat tayo sa administrasyong ito sa napakagandang achievement na ibinibigay sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Dadila Miling nga taga Masimag, Purok Dos, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mauna ni ang itsura sa iyang balay. So mauna ni siya ang among natabangan kay dagko na ang buslot sa iyang atop nga yero. So natabangan na siya og 8 ka di 8 nga yero. So pang butangan lang gani og kahoy ang diri dapit. Og mao na ni ang ngero nga gitabang nga ilang iatot karon. Karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kita nato nga maayo na gid nga tan-aw ng ilang atop. Salamat sa Dios nga napulihan na gid ang among balay nga buslot-buslot na. Salamat kaayo sa Dios nga gitagaan gyapon kami sa Dios amahan nga
tagaan kami sa among giatop nga bag-o. Salamat sa Dios ang napulihan ang among atop gitagaan kami o bag-o nga atop. Salamat sa Dios ang among atop nga 16 na katuig napulihan na og bag-o.